Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, September 8, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor na may local name na Lani ay huling namataan sa South China na kung saan nga po ay may lakas po ito na umaabot sa 85 km per hour at may pagbugso po ito na umaabot sa 105 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, kahilagang kanluran na kung saan nga po possible nga po itong maglandfall sa China. At samantala at wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa o sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit inaasahan po natin na patuloy pa rin ang pag-iral ng hanging habagat na kung saan nga po malayo na rin ito sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil sa paghila ng bagyong si Lani sa hanging habagat. At samantala, bukod dito sa bagyong ating minomonitor, mayroon din tayong minomonitor na bagong weather system na kung saan nagbabalik na po ang hanging easterlies or yung mainit na panahon na nanggagaling sa Pacific Ocean na nagdudulot nga po ito ng mga maalinsangang panahon ngayong umaga. Samantala, dahil dyan, pinag-alerto pa rin natin ang mga kababayan natin sa mga posibleng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Nadulot nga po ng thunderstorm. Nadala nga po nitong easterlies na makikita nga po natin na siyang nakaka-apekto dito sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin na makakaranas pa rin ng mainit na panahon dito sa area ng Cagayan Valley na kung saan nga po inaasahan natin na makakaranas ng sobrang init na panahon ang nasabing lugar. Samantalang nabilang din ng Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon Province. Ang mga nabanggit pong lugar ay makakaranas na rin po ng improved weather dahil po sa paglayo na rin po ng bagyong si Lani. Na kung saan nga po wala naman itong direktang epekto ang hanging easterlies sapagkat nasa Mindanao pa po area ang naapektuhan nito. Samantala, kung ito ay bagyang tataas ang epekto ay posible na rin makaranas ng epekto itong area ng Luzon or sa parte ng Hilagang Luzon. Samantala, bagyan na rin po nakaka-apekto ito easterlies dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at kabilang na rin po ang Marinduque sa inaasahan na natin makakaranas ng improved weather. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, makakaranas na rin po sila ng maulap na pagpurin at mga kalat-kalat na pag-ulan or may hinang ulan. Po yan ng easterlies na pagsapit ng umaga mainit na kung saan po nagkakaroon ng evaporation ng ating temperatura and then nagkakaroon ng pagmix ng gas sa mga air, hindi nagkakaroon ng thunderstorm lalo na sa mga bulubunduking lugar na kung saan dito yung sa matataas na lugar dito siya nabubuo. Kaya po pinag-aalerto pa rin natin sa mga biglaang pag-ulan ang mga nabanggit na lugar. Pagsapit ng hapon at gabi lang po ngayon. Samantala kabilang din ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro sa posible rin makaranas ng maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. Na makikita nga po natin sa pinaka-satellite image natin kung saan ang bagyang tumatagos pa rin yung hangin dito sa area ng nabanggit na lugar na nanggagaling sa easterlies or silangang bahagi ng ating bansa na kung saan yung easterlies yun yung mainit na panahon na nanggagaling sa Pacific Ocean na kung saan yan po yun isang weather system ang nakaka-apekto sa atin ngayon. Samantala, para na sa magiging lagay ng panahon sa Visayas ay asahan po natin na magiging maliwalas ang panahon sa buong Visayas dahil po yan sa wala naman mag-aanong
epekto na yung hanging habagat na nanggagaling sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Subalit, dito sa silangan ng ating bansa dahil sa epekto ng easterlies ay inaasahan natin na bagyang makakaranas ng maulap na papurin pagsapit ng hapon dito sa area ng Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Dahil po yan sa epekto ng hanging easterlies. Pagsapit po yan ng hapon at gabi. Samantalang dito rin po sa Leyte, posible po makaranas din po ng mga kalkilat na mahihinang ulan dito sa nabanggit na lugar dahil sa mga thunderstorm na dahil nga po nitong easterlies. Samantalang pagsapit ng umaga ay asahan po natin ang improved weather kung saan makaranas po tayo ng mainit na panahon at maalinsangang panahon na kung saan nga po umiiral ang easterlies sa ating lalo na dito sa area ng Visayas at Mindanao. Samantala sa mga nalalabing bahagi ng Visayas dito sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at kabilang din ang Cebu, Bohol, Siquijor sa makakaranas ng improved weather kung saan inaasahan na natin ang pagtaas ng temperatura na kung saan na improving na po. Kaya naman sa may mga dyan sa tirik na araw, ugaliin pa rin natin na mag-inom ng tubig kung tayo ay may mga activities sa ilalim ng tirik na araw. Kaya po maging alerto pa rin dahil itong mainit ng panahon ay panganib din sa ating kalusugan kung ito ay hindi natin maimamanage ng tama. So ayat yan nga po, maging alerto lang po tayo para sa mga bagong update. Para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Mindanao, ay asahan din po ang improving weather sa halos buong Mindanao pagsapit ng umaga po yan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan po yung mga thunderstorm na dalangan itong easterlies na kung saan dito sa silangang bahagi ng bansa ang siyang pinakalubhang apektado ng mga thunderstorm na kung saan dito sa area ng Binarat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Davao Oriental and then Compostela Valley. Kabilang din ang Davao Oriental at Davao del Sur, Agusan del Sur. Sa mga nabanggit na yan ay posible po yan makaranas ng mga maulap na paparin pagsapit ng hapon at gabi at mga kalat-kalat na mahinang pag-ulan. Nadulat nga po yan ang hanging easterlies na makikita nga po natin na siyang dulot ng apekto dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil sa nasa baba pa po ito nakakapekto, inaasam po natin dito sa mga area yan na nabanggit. Samantala at dahil sa silangan pa rin po nakakapekto, bagya rin po yung makakaranas ng maulap na papawirin yung mga kalapit na lugar. Samantala dito sa Tawi-Tawi, Sulu, Basilan at inaasahan din natin ang improving weather. Ngunit nariyan pa rin po yung tinatawag natin na thunderstorm. Yung thunderstorm po na yan ay kung minsan may katamtaman hanggang sa malakas po yan dahil po sa pag-iipon ng mga clouds cluster ng nanggagaling dito sa easterlies. Samantala para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Palawan ay maasahan na po natin ang magiging maganda na po ang panahon dahil po sa bagyang wala ng epekto dito si hanging habagat na kung saan makikita nga po sa pinaka-satellite image na kung saan ay nihila ng bagyong si Lani yung easterlies, yung hanging easterlies na kung saan nga po makikita natin na mas tumas na at lumayo na sa kalupaan ng kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan wala na itong direktang epekto. Kaya po, improving na po tayo. Kaya naman, asahan po ang mainit na panahon sa halos buong bansa. At asahan lang din ang maulap na paparin pagsapit ng hapon at gabi. Yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, September 8, 2025. Para naman po sa maging lagay ng ating panahon sa karagatan, asahan pa rin po natin ang maalong karagatan lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa dito sa area ng Luzon. Dahil sa mayroon pa tayong minomonitor na bagyo na kung saan nga po malakas po nga yun. So yung intensify dito sa karagatan or intensity na nagkakaroon ng reflect dito sa ating seaboard na kung saan bagyang makakaranas ng pagtaas ng alon kung saan moderate to rough. May banayad hanggang sa maalong karagatan. So, sa mga nalalabing bahagi ng seaboard ay inaasa natin light to moderate lang po. So, doon sa mga light to moderate na lagay ng panahon dito sa
silang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, kanlurang bahagi ng Mindanao, Timog, Mindanao, and then kanlurang Visayas at Palawan ay nasa na din natin ang light to moderate. So maganda rin po ang panahon natin sa ating karagatan. Kaya wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baypay ng ating karagatan. Malaya pa rin po mga paglalay ng ating mga kababayan, lalo na sa mga nabanggit na light to moderate na lagay ng karagatan. Kaya po wala po tayong kababala at mag-ingat lang po tayo sa mga nais pumulaot para na rin po sa ating kaligtasan. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all guys. Ingat and huwag kalimutang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago nating update, mga ilalabas ukol sa maging lagi ng panahon. At huwag kalimutang mag-share para marami po tayo maabiso mga kababayan. Thank you so much for watching and God bless us all. Bye for now guys.